Nakakawala talaga ng pagod na makita ang ganito karami ang mga dumalo sa naging caravan rally ng alyansa para sa bagong Pilipinas na Marcos Administration Senatorial Balls dito po sa may Carmen, Davao del Norte. Ay talaga namang nakakawala ng pagod dahil nakikita mo naman kung gaano karami nagsiksikan ng mga tao na pumunta dito. Ito yung right after ang event ng speech ni PBBM at nag-alisan na rin yung mga tao. Although meron pa namang siyang concert na isinasagawa hanggang 10 PM yata to, no? So ito yung mga tao, kitang-kita niyo naman kung gano'ng karami ang dumalo, ang sumuporta para sa alyansa para sa bagong Pilipinas. Yan po, nakita po natin nagkaagulo na rito mga tao ng mga kalabas at tagang napagod din naman sila dahil mula pa sila kanina umaga at itong ngayon, no, nagsisiuwian na rin sila dahil napagod din po sila sa maghapong natayo dito po sa may venue ng event. So, ito makita po natin ang ating mga kababayan na masaya at may ngiti sa labi na uuwi ngayong gabi. Taga namang nakataba ng puso na makita ating mga kababayan dito po sa may Davao, sa may Carmen, Davao del Norte. Ayan, maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, no? Taga naman pong aming inaasahan ng inyong pagsuporta, lalo-lalo na po sa darating na halalan sa Mayo 12, 2025. Yun po, no? Asahan po namin ang inyong pagsuporta, no? At mag 12-0 po tayo para sa ticket ng ating alyansa para sa bagong Pilipinas, na ticket po na ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos at para maging mas maayos at tuloy-tuloy po ang paglago at pag-unlad ng ating mahal na bansang Pilipinas. So ito po, no, makita natin yung iba pong mga vlogger na kasama po natin dito na pumunta sa from Manila to Davao del Norte. Yan po, nagsama-sama po kami rito at kami po ay taga namin na witness kung gaano karami sa mga taga Davao ang sumusuporta sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. So sa mga fake news peddlers dyan na nagsabing walang pumunta o hakot o kahit anong sabihin nyo, okay yan, bahala na kayo dyan. Para kumita kayo, bahay ng ano nyo, yung mga fake news. Pero darating din ng araw, yung mga fake news na yan, kayo rin ang magdurusa. Dahil hindi habang panahon ay hindi magkakaroon ng batas para sa mga pag-vlog, no, sa mga fake news na yan. Meron tayo magiging batas para dyan. So hanggat wala pa yung batas, sige, samantalahin nyo na. Pero alam nyo naman, kinakailangan ng ating bayan at ang ating bansa na umunlad at maging produktibo, no? So kailangan natin mag-upgrade, no? Para nang sa gayon ay ang ating mga pagkabalita o ang ating pag-vlog ay maging mas maayos, hindi yung nagbibigay lamang ng kaguluhan at kalituan sa ating mga mayang Pilipino kung ano ang kanilang paniniwalaan. Pero kapag naging matinukang vloggers at hindi ka nag-fake news tulad ng mga ginagawa ng DDShit, ayan, no, na walang ginawa kundi mag-fake news ang mga DDShit, tapos hindi nila kayang harapin sa TRICOM yung kanilang ginawang pag-fake news. So takot sila, hindi sila umaaten. Yeah, ito po, makita po natin ang kwentuhan at paliwanagan ng isang taga Carmen, Davao del Norte at ng isang vlogger, no? Kwentuhan lang sila, no? Magandang pakinggan ka ng usapan, no? Dahil nakatuwa dahil sa totoo lang ay napakababait naman ng mga taga Davao, tahimik at pareho sila sumusuporta sa magkapilong partido, kaya nalulungkot din sila sa nangyayari ngayon sa ating bayan na nagkakaroon ng ingay. Ang dating magkakampi sa politika ngayon ay magkaaway na. Pero ganun pa man,
full support pa rin sila sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos dahil ito nga naman po ang ating administrasyon sa kasalukuyan na dapat nating suportahan. Tama naman po itong si Kuya no, na sa kanyang mga opinion na kanyang naibulalas sa ating mga kaibigan na si Mami Peng. Pakinggan po natin sila. No? Sana hindi totoo ang mangyari kasi Pangulo ng Pilipinas may banda sa kanya. Kumbaga kuya, malungkot ka na nangyayari yung gano'n. Sabay kasi taga-Davao kayo, taga-Davao si Sara eh. Siyempre kababayan niyo pa. Nakakalungkot talaga na may mga gano'n isa. Dapat mag-ano sila, mag-alyansa, Kaisa, no? Kagaya magkaisa. yung pinangako nila, di ba? Magkaisa para ang ating bayan talagang uunlad. Pero ano kuya, no? Kasi nakatingin naman yung mabait naman. Hindi pumapatid eh. So siguro feeling ko lang dapat sa part ni Sara Duterte. Dapat siya yung Ayan no, narinig naman po natin, nalulungkot sa ating kababayan na Davao dahil po sa ginagawa ng Marcos siya yung maging next president. dating Batangan Pero sana, ibigay nila yung kapayapaan sa Marcos. So, iisa lamang po sabihin niya na sana ay itong mga Duterte ay tumahimik na dahil una tapos na ang administrasyon ng Duterte. Tapos na po ang pagiging presidente niya. At ang kasalukuyang presidente ay dapat niyang igalang. At huwag siyang masyadong sukapa sa kapangyarihan. Ano ang kinatatakot niya? Bakit gusto niyang maagaw ang pagiging presidente ng BBM? Yun lang.